Tara na mga bata, isang makulay na kwento ang ating sisimulan. Noong unang panahon, sa isang payapang nayon, may maginang naninirahan. Si Aling Rosa ay isang masipag na ina. Araw-araw siyang naglilinis ng bahay. Ang kanyang anak na si Pinang ay maganda, masayahin, pero madalas umiiwas sa gawaing bahay. Minsan, tinuturuan niya si Pinang. Anak, haluin mo nga to. Alam ko na yan, Nay. Mahal na mahal niya ang anak niya. Pero gusto niya ring matutunan ng anak kung paano maging responsible at tumayo sa sariling paa. Hindi masamang maglaro, pero mahalaga ring matutong tumulong sa bahay. Anak, matuto kang tumulong sa bahay habang maaga pa. Minsan, ang katahimikan ng isang ina ay puno ng pagod at pag-unawa. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Nay? Ayos lang po ba kayo? Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitang si Pinang ang gumawa sa bahay. Anak, ikaw muna ang bahala sa bahay, ha? Nay, nasaan po ang wallis? Nay, nasan po ang sabon? Inutusan niya si Pinang na magluto ng kanilang pagkain. Anak, magluto ka ng pagkain natin. Nasaan po ang kaldero? Andyan lang yan, anak. Ngunit sa tuwing may bagay na hindi niya makita, agad niya itong tinatanong sa kanyang ina. Nay, nasaan po ang posporo? Hanap lang ng maayos, anak. Nay, nasaan po ang sandok? Hanap lang ng maayos, anak. Nay, nasaan po ang asin? Tingnan mong mabuti, anak. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak, Nasaan po ang kutsara? kaya't nawika nito, Naku, Pinang. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay. sa pusong napuno ng lungkot at pagod. At sa isang sandali ng katahimikan, naisip niyang baka mas mabuting lumayo na muna. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Pinang, anak. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang gumaling si Aling Rosa.
Ngunit hindi na muling nakita si Pinang. At nagsimula na ring lumabas ng bahay upang magpahangin at mag-alaga ng mga halaman sa kanilang bakuran. Habang abala siya sa gawaing bahay, hindi maalis sa kanyang isipan si Pinang. Sabik na muling mayakap at makasama ang anak. Ngunit sa katahimikan ng kanilang bakuran, isang kakaibang halaman ang kanyang napansin. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangi si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa salin-salin ng kwento at wika ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. At mula noon, tinawag nila ang halaman na pinya. At doon nagsimula ang alamat ng pinya. Mula noon, ikinukwento ito sa bawat bata. Sa bawat sulok ng baryo. At natutunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagtulong sa magulang. Sa simpleng pagtulong na ipapakita ang tunay na pagmamahal. At sa tuwing makakakita tayo ng pinya, maaalala natin ang batang natutong magmahal at magsikap. Ito ang alamat ng pinya, isang kwento ng pagmamahal, kasipagan at pagbabago.